Green spaces. Ito ang tumutukoy sa isang lugar kung saan pwedeng tamnan ng puno o halaman. Kabilang sa mga ito ang mga parke, public garden at maging ang mga plant walls at mga green buildings. Samantalang tree canopies naman ang tawag sa grupo ng mga puno na sa dami at kapal ay tila nagkakaroon ng lilim sa nasasakupan nito. Mahalaga ang dalawang ito dahil sa napapaganda nito ang air quality ng lungsod, nakakabawas din ito sa init na naidudulot ng global warming. Ayon sa tala ng City Environment and Parks Management Office, nasa 28% na lamang ang naitatalang tree canopies sa lungsod at 43% naman ang green spaces. Layon pa nila itong dagdagan sa pamamagitan ng kaliwat kanang programa. If we will not do anything, alarming talaga siya kasi we have a study, an urban carrying capacity study, na kung wala tayong gagawin ngayon, patuloy na bababa, patuloy na mababawasan itong mga green covers natin. And by 2043, irreversible na yung situation natin. Isa na sa mga ito ang Showcase Nursery at Tree Research Hub na nakakapag-produce ng nasa humigit kumulang 15,000 tree seedlings na libreng ipinapamahagi naman sa mga tree planting initiatives. We have actually increased yung seedling production natin. Before the tree nurseries that we had, nasa 5,000 lang yung napoproduce actually natin. Pero ngayon, na-triple na natin yun nasa 15,000 na yung production natin. And that is only from January to June. Sa pamamagitan nito, mas nagkakaroon ng tsansa mapadami ang tree canopies sa mga susunod na taon. Samantala, matagumpay din ang Adopt a Park program kung saan aabot na sa humigit kumulang 36 na parke ang sabay na pinangangasiwaan ng lokal na pamahalaan at private institutions. Yung Adopt a Park program natin has really nag-skyrocket talaga yung participation ng mga organization. On a regular basis talaga silang nagme-maintain. Sa kasalukuyan, pinag-aaralan din ng SEPMO ang parehong ideya ng Adopt a Park. Ngunit para naman ito sa mga waterway areas para sa pangangalaga ng estero at ilog. Nico Gatchalian para sa PIO Baguio Balita.